Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina, mula Ontario, BC, Saskatchewan, Quebec. Punta naman ngayon tayo sa Alberta. Okay, itong probinsya na ito, alam naman natin over the past years, we always hear stories of Filipinos moving to Alberta kasi nga daw, doon madaling ma-PR. It might be true before, but as we've discussed, no, similarly in other provinces, hindi na rin, no, nagbago na rin ang sitwasyon ngayon sa probinsyang ito. Okay, hindi na priority yung mga trabahong madalas. Okay, kunin ng mga kababayan natin na nagpupunta sa Alberta. Kung dati na-PR sila sa mga certain types of jobs, hindi na ngayon. So yan ang ating aalamin. Sino na ba ang priority na ma-PR sa Alberta? At alam ko, ito siguro, no, he knows this like the back of his hands, kung sabihin niya, no. Si Sir Mac Pagaduan ng Canada Vertex Immigration at ang kanyang email ay dyan sa ibaba, gumagapang. He is here to tell us about how Alberta's provincial nomination program has become obviously more competitive at mas mahirap na ma-PR para sa marami nating kababayan. Ay, sabi ko kay Sir Mac, no? Welcome back, Sir Mac. Hi Ina, kumusta? Okay naman, Happy Father's Day. No, guys, Happy Father's Day. We are recording this on Father's Day 2026. Okay, sabi ko nga kay Sir Mac when I was reading up on the changes in Alberta's PNP, nitong taon na ito, sabi ko, oh my, ang dami palang nangyari noong 2026. How would you describe itong changes na nangyari and how has it affected your clients Mhm. hoping to become PR dito sa Alberta? Well, i-describe ko, um, I would say dramatic, no, Okay. and predictable. So, hindi mahirap i-interpret kung ano yung nangyayari sa Alberta based on numbers and trends. At the same time, dramatic kasi parang yung dating hindi nangyayari biglang nangyari, no? Oh, Biglang nag-shift. So, we will discuss it later. okay. And paano nakaapekto? Actually, mas dumami pa. Oh, Kasi yes, mas dumami pa, mas nag-grow. Siguro dahil sa kaguluhan na nangyayari ngayon, mas marami ang nag-iisip na 'wag mag-DIY. They want to be careful with their, ah, oh, yeah, okay. Dumami na yung kliyente kasi dumami na ang nangangailangan ng tulong talaga. yes, Mas mahirap changes. naman. Yes, yes. Okay. One of the changes that I saw, no, Sir Mac, is, and this happens in other provinces as well. Yung mga kababayan natin working in food service, retail, mukhang mahirap na rin, okay, ang kanilang tsansa. Mailap na ang maging PR sa Alberta sa mga panahon ngayon kung yan po ang inyong trabaho. Tama ba, Sir Mac? So ano na ending, ano nang ginagawa ng mga kababayan nating working in these sectors sa Yes. ngayon? That is entirely correct yung sinabi mo, yung mga retail industry, oversaturated na sila ngayon, 'di ba? Parang dumadami sila, may mga pumapasok pa rin. We got to remember may mga foreign workers pa rin in those sectors, lalo na yung mga nasa rural areas ng mga business na nangangailangan ng mga ganitong workers. Pero sa dumadami, pero hindi nababawasan din yung mga taong ito, nadadagdagan yung mga pumupunta, may pumapasok, pero hindi napi-PR yung mga nananatili. Okay. So, kumbaga may mga umaalis pero dumadami pa rin dahil Oh, walang napi-PR in the last konti ang napi-PR, I would say, in the last 2 years since nagkaroon ng kahigpitan. oo. Okay? Yes. So mahirap siya dahil, remember, ni-recalibrate ng government ang LMIA applications, and as well as yung cap. So humigpit, kumbaga, and then yung mga polisiya para sa PR applications ng buong Canada, I would say, yung mandato nila is to sustain or to prioritize rural communities, no? And Mm. so, yung mga rural communities na yon na may genuinely needs, I would say genuinely needs
ng mga ganitong workers, of course sila yung mga nagkakaroon ng opportunity na ma-PR. Hence, the rural renewal stream naging popular ngayon sa Alberta. Oo. Ano ina-advice mo ngayon, Sir Max, sa mga kababayan nating ito talagang linya ng trabaho, Mhm, retail, food service, I think even basta hospitality also, 'no? Anong mhm. ina-advice mo sa kanila kung, they still wanna fight it out yung kanilang PR? Yeah, dalawang siyempre ang intentions mo to stay in Canada ay dalawa. To remain longer in Canada, to stay, right? And to eventually dual, maging permanent resident, no? Sometimes na ang not sometimes, but a lot of challenges ngayon is yung makakuha ng employer sa Mhm, mga, census metropolitan area. Hindi na natin mababago 'yan dahil, I would say in the coming years, yun pa rin ang magiging priorities ng government, 'no? To actually salain yung mga, genuine needs ng LMIA, 'di ba, for mhm. work for employers. S Pero sa rural medyo mas madaling i-justify talaga yung needs ng LMIA. So if you want to stay longer, look for, opportunities sa mga rural areas na kung saan qualified for LMIA yung mga employers. So that's to stay. And to permanent residents, ganun din. Kasi kung ikaw ay nasa Calgary or Edmonton, yung mga metropolitan areas, wala kasing score yan na additional sa EO, expression of interest scoring, Ina. Oo, So, mababa yung mga scores nila, and alam naman natin ang driver ng, getting invitation is, yung score, 'di ba? mm, So, kung mababang score mo dahil nandun ka sa mga cities na yun, move to rural. Madaling sabihin pero that's the logic mm. in scoring, based on scoring. Alright. O puntahan naman natin yung mga hinahanap at, mas safe kahit hindi, ayokong sabihing safe, 'no, mas mataas lang ang tsansa na ma-draw diyaan sa Alberta sa AINP. Obviously, I think healthcare, as with other provinces also, isa pa rin 'yan sa okay. Ano pa ba, ano bang priorities ngayon ng, Alberta, Sir Ma? Oh, sorry. Okay, so siyempre pinaghandaan ko 'yan, 'no? 'Yan. Yeah, ang mga priorities mention ko na-mention mo na yung isa, healthcare, Hmm, technology is one, another one, construction, manufacturing, aviation, agriculture, and designated rural renewal communities. So kung mapapansin niyo, meron tayong trends dito sa breakdown sa schedule ng kanilang draws, 'no, na, most of the nomination na-issue ay nandoon sa mga categories na yon. So 'pag sinabing Alberta Opportunity Stream, for example, that's the most popular program na kung saan meron tayong allocation na kalahati ng allocation ng probinsya ay nandoon sa programa na yon. But also, ang nakakatawa, 'di ba, meron ng mga specific priorities. Meron each program sa Alberta, they have, sectors, 'no? mhm. Pero dun sa Alberta Opportunity Stream na may mataas na, bahagi doon sa total budget, ay meron ding mga special draws. So, Alberta Opportunity Stream, healthcare draws, manufacturing draws, 'no, um, construction draws, 'no? As on top of, let's say, meron din kasing dedicated healthcare, 'di ba? So may healthcare na, napunta pa ang ilang budget sa Alberta Opportunity Stream to healthcare. So kung mapapansin niyo talagang, they really want to be careful in giving out these nominations. Mhm. At teka, sorry, guys, pardon my ignorance with how AINP works. Ano difference, Sir Mac, dun sa opportunity stream, tsaka Mhm. dun sa more general na program? General, okay. Oo. So itong Alberta Opportunity Stream, parang puwedeng maging qualified ang international students, I ang see. mga, I would say, mga foreign workers, mga LMIA exempt, specific LMIA exempt, workers, 'no? At dahil marami ang puwedeng maging qualified dito, mas malaki yung budget. So, whereas dun sa ibang mga programs, like, may iba-iba din silang criteria pero may mga specific targets of, sectors. So, Okey, okey. parang yun yung general draws, 'no? Sa ibang province may international student category, right? Special yun, parang specific. Here kasama siya dun sa sa specific program na 'to, kaya mas malaki yung budget.
Alright, okay. And I noticed yung recent draws pala sa Alberta, Sir Matt, puro Mm. targeted, and it targeted those that you mentioned. Kailan, Yes. I mean, wala ng mga tinatawag na mga general draws. So clearly, you really have to align your careers. Your careers rather should be aligned with Yeah. these itong mga sektor na ito. Kung magkakaroon ka pa ng chance na ma-draw at least this year, ano? Yeah. Oo. So, are you seeing a lot of career changes na nangyayari? Dahil nga ito na talaga targeted draws ang nangyayari recently? Well, ang nakakalungkot, Ina, is, hindi siya madaling hindi mahirap hindi madaling mag-shift ng career, 'no? Mhm. Ep Lalo na kung dito sa mga foreign workers na, nakatali sa employer, so they don't have the freedom or mobility to, number one, to move to a different rural town, 'no? Yeah. Tapos, o mag-aral dahil sila ay restricted sa work permit, 'no? So, but kung pag-uusapan ng pag-shi-shift ng career, makakatulong 'yon, 'no? You Mm. just have to transition safely, 'no? Kung ikaw ay again, yung preparedness, kung may pera ka, 'di ba, nakaipon ka dito and you want to shift to healthcare work, being a healthcare workers, ah, then you need to shift to study permit and then eventually magkaroon ka ng PGWP. And nakita mo naman nagsusumigaw Oo. ang 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 mga numbers na healthcare talaga ang number one, at hindi lang 'yan dito sa, provincial. Each province actually they prioritize healthcare, Mhm. and, at the same time yung federal government also specify there is a category based, express entry din, 'di ba, na healthcare. So, ayan ang datos, sinisigaw niya na ito ang, priority ng Canada. So, shifting a career will definitely, change your game into PR journey. Okay. Nabanggit mo kanina, Sir Mac, yung exploring sa rural Alberta. O baka Mhm. siyempre yung mga kababayan natin, alam ko marami na silang nagpunta diyan at baka marami pa ring nag-iisip na lumipat sa rural Alberta. But of course, guys, the situation even in rural Alberta is not as lenient. Ano ba, hindi kasing luwag ng noon dahil nga dumami na rin ang mga nagsipuntahan. I think the supply of temporary residents there sobra na rin, Sir Mac, ano? Ano ba ang realidad sa paglipat ngayon sa rural Alberta? Is Yeah, it more about for just LMIAs for now? Ano ba? Oo. well, the reality is, although dati parang 10 lang yung participating rural communities, now I think there are more than 20 na, 'no? If I'm Oh. not, kung tama ang pagkaka-check ko last time. So dahil dumami na rin, siyempre mas dumami na yung pagpipilian ng mga, tao, 'no? Mm. But you gotta remember, na konti lang yung mga cup nila and napupuno yun ng mabilis, lalo na kalahati na ng taon ngayon. Siyempre may mga mabibilis ngayon na okay, yung mga clients ko, 'no, 'pag nagpapa-consult sa'kin, I will be upfront and I would say na ito yung gawin mo dahil habang ano, pal pa papasok pa lang ang taon ng 2026, yun na yung advice ko. And nandun na talaga sila, 'no, mabibilis na sila. So, the thing is napupuno yun, and, some of them are declaring na tapos na ang intake ng kanilang ano, yung intake for PR application, 'no, dun sa mga ibang rural. So, ang gawin nila, they need to do their due diligence to check each, kasi kapagka chineck mo sa website ng AAIP, 'no, makikita mo yung mga rural communities. They have their own website, and, Mm. which contains information ng ano, ng, kung sarado na ba sila o puwede pa sila magtanggap. So ngayon ang smart move is, yun ang una nilang tingnan bago sila mag-move. And alam mo pinaka-effective way, Ina, is Mm. kaya mo mag-drive sa rural area na yun, spend kayo ng at least 3 days, 'no? Kahit gano'n talaga, mag-i-invest kayo ng time and money. And, some of my clients are, kasi it's such a small community, no? There's small communities, and, dahil magkakakilala yung mga business do'n, they need to go to the town, municipality Oh. to express their intention. Yun yung strategy.
Oo, shout out, naalala ko yung kaibigan natin, our common friend Randy Boy, parang ganyan ang ginawa, 'di ba? Yes, yes, yes. Looking for employers diyan sa bandang Alberta. Talagang Mm, nag-i-invest ng ilang araw. yeah, Literally knocking on doors of the different business establishments there looking for an employer. Oo, exactly. Randy Boy. But I think Sir Mac, one of the difficulties now is, and this is not just in Alberta, no? Yung finding an employer that would be patient enough to go through everything that needs to be done to support a temporary, whether a temporary foreign worker or kahit yung PR application nila eventually. Have you encountered many cases na ganyan? Yes, ngayon hindi na ako nagpapadalos-dalos. As much as I really want to help ng mabilis ang workers, ang sinasabi nila sa'kin pagka't malapit sila is, "Sir Mac, tulungan mo ako." Okey sige, 'wag na natin masyadong patagalin, bigay mo yung number ng employer and I will check kung eligible siya. Kasi I know you're eligible with your experience. Kasi Oh. meron ding mga employers na they're willing but they're not eligible. May certain number of employees na kailangan para bago makapag-nominate o makapagbigay ng certificate or kailangan nag-join sila sa program kasi not necessarily if they are located in designated rural communities, they are already eligible. So, ayoko maaksaya yung panahon kasi we've tried na, okay, sige mag-usap tayo ng mahaba-haba and then later on, employer is hindi eligible. So, yun ang unang nilang titignan. 'Pag nakahanap sila ng employers, don't waste so much time. Mm. Makipag-usap agad sa amin and then we will assess the eligibility ng employer. So, yun yung pinaka-ano, smart way of doing it. Oo, ang dami kasing ang daming wasted time if you only determine this kapag ilang buwan na lang ang iyong permit, 'di ba? Hmm, Oo. Okay, I might have forgotten anything, Sir Mac, meron ka pa bang gusto i-add or i-point out tungkol sa mga nangyayari diyan sa Alberta? Meron ako yes. nakita yung maintaining I'm not sure kung bago pa kasi 'to 'no, Sir Mac, na Mhm. kapag sa rural Alberta, kailangan ba specifically naka-work permit ka if they are going to assess your application for PR? Hindi ka puwedeng maging visitor record? Yes, they used to be lenient on that specific what because your status in Canada. Mm. Pero ngayon kailangan meron ka na talagang work authorization, either implied status or restorable pa yung yung papel mo or you're a currently worker, no. Pero if you're a visitor, they don't Oh. accept. It used to be that way na yung mga visitors pwede. I see, I see. Ano pa? Baka may nakalimutan lang ako, Sir Mac, before we say bye-bye. Targeted So, draws, yeah, ayan. ang advice ko lang kasi ang AAIP, ah, to be honest nakakalito siya, 'no. Mm. Anyone can submit their expression of interest, kahit hindi qualified, 'no. Kung mapapansin mo yung data, meron, dun sa website yung schedule, yan yung allocation. May nakalagay na mga pending applications na discouraging, 'no. Like for example, I'll give you an Hmm. example. Ang allocation ng AOS is 3,425, 'no. Hmm. Ang na-issue na is 1,526, so more than half pa. Tapos yung remaining daw na ay yung mga nasa pool ay masyadong marami pa. So yung iba "Ay ang dami na masyado." Parang ba't pa ako makiki-join diyan? Sobra-sobra na, We oo. need to remember na kahit sino even outside Canada nagpapasa ng expression of interest, to be honest, 'no. And then, yung numbers na yun, mostly yung representation ng totoong application genuine or kalahati o less than half, 'no. So, wag kayong ma-discourage dun sa numbers na nakikita niyo. If you're qualified, gumawa ng expression of interest, 'no, wag sayangin ng panahon. Kung hindi qualified, then discuss with a professional, baka may iba pang pathways, 'no. A lot of times kasi ang mga clients ko, I build strategy with them, Mm. lalo na sa mga PGWP holders with SOWP. Alam mo, yung iba dun na yung asawa pala ay qualified noon pa, Oo. 'no? Akala nila 'pag open work permit ito rin yung, laging alam nila na kapag open work permit hindi puwede mag-apply sa Alberta nominations. That's not Mm. true, 'no? Mm. Kasi marami akong clients na ang nagsalba is yung open work permit, 'no? Yeah. So, Alberta Express Entry is, actually
one of the programs na nagsasalba sa mga clients ko. Lalo na kung yung mga ibang yung asawa ay may mobility, may freedom to choose whatever they want to work, wala silang restriction dahil sila ay open, sila ang mas madaling lumipat ng industriya. So yung iba doon lilipat ng manufacturing, yung iba doon lilipat ng healthcare kung may background sa healthcare sa Pilipinas, they do something to be a healthcare aid as an example, or they will apply for agriculture work, no? So sila ang magsasalba sa PR lalo na yung mga may kakayanan talaga, no? So Yeah. wag niyong sarilinin. Consult with a professional. Oh, I think that's really the benefit of seeking professional advice. Kasi hindi talaga aware yung lahat, ano. Akala nila, alam na nila by watching vlogs, no? Wag lang kayo magtiwala sa mga channel lang tulad dito, no? Seek Yeah. professional advice for your specific case talaga. For Mm. you, para malaman ninyo talaga kung ano ang lahat ng options available para sa inyo. Okay, thanks so much, Sir Mac, for your insights about itong Alberta PNP. Kung may katanungan kayo, guys, you can get in touch with Sir Mac dyan po sa kanyang email na gumagapang sa ibaba. Or you can also put any question you might have dyan sa comment section, and maybe eventually I can compile some of them and answer them in a separate episode. All right, thanks so much, Sir Mac ng Canada Vertex Immigration. We will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye! Thanks, Sir Mac. Welcome.